Hosana ang aming awit, dakilang anak ni David. Sa ngalan ng Diyos sa langit, pagpapala at pagsapit sa pagtubos sa daigdig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao. Alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo, kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari. Siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya aming sapitin ang hindi magmamaliw ng lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian, kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Bethpage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon, at pagpasok dooy, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin ito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon, at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at tatagpuan nga ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagyan?" Sumagot sila, gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya ay sumigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagintapatin mong sa pangapagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok balbas. Gayun din ang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila, hindi ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihan Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis na sampalin parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiilim, nanunukso, palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko,
bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat na bumuhong sa aking pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ako at paa, butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad sa tunikay, dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungan, pupurihin kitang ganap. Purihin ng Panginoon ang lahat ng kanyang lingkod. Siyang iyong dakilain, kayong angkan ni Jacob, ikaw bayan ng Israel, ang sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya, at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Masunurin Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Narurulit kami sa iyong Panginoon Jesucristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote
laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaguliang pagpapalaya ng isang bilanggo, kaya tinanong nila si Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato, napagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya, at sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran, at matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagay Golgota. Ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga, nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ang tangsabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang natin bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kanya. inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-i-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi,
lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal, at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay nga anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ang linggong ito ay tinatawag po nating Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Ito po ay nagbibigay kahulugan dahil sa araw na ito ay dala natin sa ating pagsisimba ang mga palaspas at ito'y pinapabasbasan natin. Maganda ho no, nung kanina ay nagsimula tayo ng pagdiriwang ng misa, narinig natin ang ebanghelyo ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem at ang mga tao rooy ay sinalubong si Jesus na may daladalang mga palaspas at sumisigaw ng Osana sa anak ni David. Ano ba ang kahulugan ng palaspas para sa atin mga Kristiyano ngayon? Ang palaspas po ay kadalasan nilalagay ho sa may pinto ng bahay. Hindi ho ba? O kung hindi man ho sa pinto ng bahay, sa may altar. At minsan natanong ko, bakit po ninyo nilalagay yung palaspas sa pinto ng bahay ninyo? At ang sinagot po sa akin, kasi po para tanggal malas, para pumasok po ang swerte. Napakamot na lang po ako. Ginawa nyo namang anting-anting upang paswerte yung palaspas. Maganda no na bigyan nating pansin ang palaspas, hindi para pampaswerte. Kasi kahit kailan, walang tinuro ang simbahan na seswertehin ka pag sumunod ka kay Kristo. Wala pong tinuturong gano'n ng simbahan. Wala ho kayo maririnig sa aral at turo ng simbahan na seswertehin kayo. Wala nga ho sa lingwahe ng simbahan ang salitang swerte eh. Ano ho ba ang kahulugan ng palaspas? Yan ang magandang tanong. Tulad doon ng mga Hudyo, sinalubong nila si Jesus. Wini-welcome nila si Jesus. Ang palaspas na winawagayway natin sa araw na ito ay paalala lagi sa atin na wini-welcome natin ang pagdating ni Jesus sa buhay natin. Sa mga bahay ba natin, welcome bang pumasok si Jesus doon? Sa buhay ba natin, welcome bang pumasok si Jesus? Anong mas gusto ba natin? Pumasok ang swerte o pumasok si Jesus? Pumili ka, isa lang. Hindi pwedeng pareho. Kung nais natin na lumago tayo sa ating pagsunod kay Jesus, we allow Jesus
to enter our lives. Welcome sana si Jesus sa buhay at sa pamumuhay natin. Ang mga palaspas din po ay tanda na ang may dala ng palaspas ay tagasunod ni Kristo. Naalala ko po nung ako'y seminarista at inutusan po ako nung parish priest ng tinitirahan kong parokya. At sabi niya, umikot kayo sa mga bahay at dalawin niyo at hanapin ninyo sino yung mga Katoliko rito. At alam niyo paano ko nalaman kung Katoliko ang nakatira roon? Maliban po sa may makikita kang larawan ng Sacred Heart o ng Immaculate Heart sa kanilang gate, makikita mo rin na may palaspas na nakasabit sa kanilang pinto. Ang palaspas din ay nagpapaalala na tayong mga Kristiyano at tayo ay tagasunod ni Kristo. Kaya ang bawat wagayway natin sa ating mga palaspas ay nagpapaalala, ako'y tagasunod ni Jesus Nazareno. Kaya ho, ang bitbit nating palaspas, hindi lang ho yan dekorasyon. Hindi ho yan palamuti o lucky charm. Yan po ay paalala sa atin na ako ay tagasunod ni Kristo. At gusto kong makita ng lahat na ako'y tagasunod ni Kristo at ang aking pamumuhay na ay naaayon bilang tagasunod niya. Wini-welcome si Jesus. Paalala na tagasunod tayo ni Jesus. Pero sana sa ating pag-welcome at pagsunod kay Jesus, hindi rin sana tayo mga tagasunod ni Jesus na nangiiwan sa dulo. Kung ating pong babalikan ang ating ebanghelyo, yung mga sumisigaw ng Osana sa anak ni David at nagwawagayway ng palaspas, tila nabago ang ihip ng hangin at ang sinisigaw na ay ipako sa krus. Yung mga nagwawagayway na ng kanilang mga palaspas, ang pinipili na ay si Barabas, hindi na si Jesus. Sana maganda rin sa atin bilang Kristiyano, hindi lang sana welcome si Jesus sa buhay natin. Hindi lang tayo tagasunod ni Jesus. Kahit yung mga alagad niya sa bandang dulo, no si Jesus ay dinakip, nag-alisan silang lahat. Si Pedro, na nagsabing, Panginoon, ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Anong ginawa niya? Maikatlo niyang itinatwa si Jesus nang iwan sa bandang dulo. Sana tayo bilang Kristiyano, sa pagpasok natin sa mga mahal na araw na ito, samahan natin si Jesus sa kanyang pagpapakasakit. Samahan natin si Jesus sa Kalbaryo. Samahan natin si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Huwag nating iwan si Jesus. Let us stay with Jesus. Minsan ho na nakakatawang isipin, tayo mga Katoliko, puno tayo dahil Palm Sunday. Puno pa rin tayo pagdating ng pagmimisa sa huling hapunan. Maraming tao sa simbahan kapag may bisita iglesia. Sa Biyernes Santo, puno pa rin ang simbahan. Sumasama sa prosesyon. Pero pagdating ng bihilya na magdamag ang pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, kakalug-kalug na tayo. Samahan natin si Jesus. Huwag nating iwan si Jesus sa dulo. Samahan natin siya hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ang palaspas ay nagpapaalala at nangangako din tayo ni si Jesus ay wini-welcome natin
tayo ay tagasunod ni Jesus at tayo ay hindi mangiiwan kay Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, niloob ng Diyos Ama na maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa paggunita namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taos-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay, upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak habang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagpapakasakit sa Kalbaryo. Maging marapat nawa kaming makabahagi sa kalwalhatian ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagsunod sa
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinakapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan. Pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan. Pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig, ay siya namang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay. Makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan. Kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Inipintuho ka namin para maging buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Nazareno, dinarangan